Carving capital of the Philippines kung ituring ang bayan ng Paite sa Laguna. Pero hindi lamang likas na malikhain ng mga taga-Paite, kundi malalim din ang pananampalataya. Si Cesar Apolinario on assignment. Sa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre, matatagpuan ang bayan ng Paete. Maliit man, di naman masusukat ang yaman ng kasaysayan at kultura ng lugar. Ngayon ng panahon ng Kwaresma, puntahan ng mga taga-Paete ang Tatlong Krus. Nasa tuktok ito ng bundok humarap na nagsisilbing taga-subaybay raw ng bayan. Kung gustong ipagpatuloy ang taimtim na pagtitika, pwede ring pasyalan ang simbahan ng Paete. Sa labas ito, may mga naglalako ng pansit habhab. Ito po ang pansit habhab, sikat po sa mga taga-Paete, 5 piso lang. Ito ang pansit habhab, hinahabhab ng ganito. Ang sarap naman! Bakas ang kasaysayan sa mga pader at imay sa loob ng simbahan. Sa kalidad ng mga ukit, di maikakailang nasa carving capital of the Philippines ka nga. Ang mga Paiteños ay mga likas talagang mga artistic, and then, yun nga, mga namamanan na rin namin ito sa aming mga ninuno. Mas nakilala raw ang bayan ng Paete sa pag-uukit dahil kay Mariano Madriñan. Nagwagi ang kanyang obrang Mater Dolorosa sa ibang bansa noong 1883. Dinala naman ang gawa ni Amang Paloy na San Pedro Calunsod sa Roma. Inulit ko yung estatwa na yung canonization. Ginamit yun sa 3 misa bago gawin yung canonization ni San Pedro Calunsod. Ngayong Semana Santa, popular ang mga gumagalaw na imahe ng mga santong ipinaparada. Itong tradisyon ng pagpapagalaw na ito ay pinangungunahan ng mga kabataan ng parokya. Ito ay nagpasa-pasa na sa maraming salinlahi. Ang mga kabataan may sarili ring prosesyon tuwing Martes Santo. Ang prosesyon, mga munting poon. May mga nagbibihis at nag-aasang senturyon o mga Romanong sundalo noong panahon ni Kristo. Nakamulatan na ng mga bata ang nasabing tradisyon ng Paite. Bahagi na ng mahal na araw ang debosyon ng mga taga-Paete sa mahal na senyor na galing Parao ng Mexico. Nasa pangangalaga ito ngayon ng pamilya ni Chi Aquang. Tuwing Miyerkules Santo, pinapaliguan nila ang poon. Para daw ma-preserve yung katawan niya. Hindi siya anayin. Habang nagro-rosaryo, papaupuin ang nakahigang imahe. Pinupunasan ng mga kasama ni Chi ang poon ng lambanog at ng agua de colonia. Saka ginagawa ang pagsusuob. Sa pagsusuob, magtatayo ng mistulang pader na gawa sa kumot. Magsisindi ng insenso at pauusukan ng estatwa hanggang alas 3 ng hapon. Mananatili ang imahen sa bahay ni Chi hanggang Biyernes Santo. Pagkatapos, ilalabas at magkakaroon ng prosesyon pabalik ng simbahan. Para po nga tumulong lang sa pagkukumot. Nakakagandaw po ng katawan pagkalalo yung may mga kalamidad, mga ano, yun daw po ang ikinukulapyaw. Si Florence naniniwalang napagaling ng poon ng kanyang brain hemorrhage. Caretaker siya ng simbahan ng Paete. Nabagok daw ang kanyang ulo habang nagpapalit ng ilaw. Na-comatose din siya ng ilang araw. At lahat ng ginamit ng mahal na senyor, mapakumot man, mapaunan, mapabulaklak, na ginayak sa kanya ay nakagagaling. Ikinumot siya sa akin ng misis ko. Tapos yung isang himalang nangyari, yung i-operahin sa akin na blood clot ay nawala na. Konting pag-iingat lang sapagkat hindi naman magical at superstitious ang pananampalatayang ito. Ang tunay na pananampalataya ay humihiling tayo sa Diyos. At kung ito ay pinagkakaloob, salamat. Di may kakailang malalim ang pananampalataya ng mga taga-Paete. Kita ito sa mga gawang sining, maging sa mga tradisyon ng bayan. At hindi nga lang sa mga kahoy nakaukit ito, kundi maging sa kanilang puso't kaluluwa. Sa kabila ng pagbagasani, pagdedebosyon sa mahal na senyor, at maski o ano man santo, kung ito ay pinahahalagahan mo at binibigyan mo ng pananampalataya, ay sa kabila ng kailangan mo sila, ay hindi ka pababayaan. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.